sabi ng Bible, he was a prosperous man. I declare today to you, prophetically, you are a prosperous man and woman of God. Amen. Siya ay nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ang kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya. Ang pabor ba ay nakikita sa buhay mo ng mga hindi mananampalataya? Yes! Naalala ko yung kinikwento ni Bambi, si Brother Norman. Pumasok dun sa isang, nagagalit yung kapitan sa mga taga-Globe. Kayong mga taga-Globe, galit na galit. Nung pumasok si Norman, kinausap ni Norman, nawala ang galit ng kapitan. Parang gusto pa niyang ibeso-beso si Norman. Joke, dagdag yon. Amen, very visible ang grace ni Lord. Okay, at ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Wow! So, sinubukan ni Potiphar na pangasiwaan si Jose sa bahay. Aba, gumanda ang bahay, umunlad. Siguro, inaayos niya yung garden, gumanda ang garden, umunlad. Ngayon, ang ginawa ni Potiphar, subukan, bakit umuunlad lahat ng hinahawakan ng batang ito? Ibigay ko nga sa kanyang pag-aalaga sa aking mga tupa. Dinala si Joseph sa pag-aalaga ng tupa. Umunlad ang tupahan ni Potiphar. Ilagay ko nga si Josue doon sa bukid. Umunlad ang bukid ni Potiphar. So ang ginawa ni Potiphar, pinamahala siya sa lahat ng ari-arian niya. At wala siyang iniisip, hindi na niya mabilang ang dami ng pera niya dahil kay Joseph at ang tanging iniisip na lamang niya ay ang kakainin niya. Hindi pinapakialaman ni Joseph ang kakainin ni Potiphar sapagkat ang gustong kainin ni Potiphar ay puro bawal sa mga Hudyo. Amen. Okay. Question. Kinuha ba ni Potiphar, binili ba niya si Joseph para pamahalain ng kanyang sambahayan at negosyo? Hindi. Binili niya na slave. Ngunit may kakaiba kay Joseph. Meron siyang Midas touch. Nakita yon ni Potiphar. At ang ginawa niya, ipinamahalan niya yun kay Joseph, lahat ng ari-arian niya maliban sa isang bagay. Sino? Si Potiphar. Amen! Ngunit itong si Potiphar, napugihan kay Joseph. At araw-araw ay kanyang lumapit ka. Biruin mo naman yun na araw-araw kukulitin ka ng amo mong babae na sipingan siya. At isang araw, pinaalis ni Potiphar ang lahat ng mga kasama sa bahay, hindi naman sa malayong malayo, para masarili niya si Joseph. Sabi ni Joseph sa kanya, Ma'am, Potiphar, hindi kita pwedeng patulan. Amen. Joseph is a faithful man. Tapat. Sabi niya, number 1. Sabi niya, ikaw ay may asawa. Tama. At ang asawa mo ay amo ko. Okay. Pangalawa, ang amo ko, ayoko na mawala ang tiwala niya sa akin. Kayo ba sa trabaho ba ninyo, ayaw niyong mawala ang tiwala ng mga amo nyo? Iingatan ninyo yon. Kasi once na yun ay violate nyo, you will cancel your favor. You will be on your own. Pangatlo, at ang pinakamatinding dahilan kung bakit Potiphar, hindi kita pwedeng patulan, itong bagay na ito ay hindi nakakalugod sa aking Diyos. This is wicked. Amen. At ang ginawa niya ay nung hinablot ni Potiphar ang kanyang tapis, umalis si Joseph, naiwan ang tapis. Pangalawang beses nawalan na naman ng garment si Joseph. Unang garment na nawala sa kanya, yung multicolored coat. Pangalawang garment na nawala sa kanya ay yung kanyang tapis. Mawawalan pa siya ng isang garment. Hallelujah! Amen! So, ang mahirap, ang pinaniwalaan ni Potiphar ay ang kanyang misis. Sinabi ng misis ni Potiphar na binalak siya ni Joseph na i-rape. Ang
nakakapagtaka dito, si Potiphar is a member of the Judicial Council of Egypt. Ngunit hindi niya isinabject si Joseph sa legal paglilitis kasi ma-expose yung kanyang asawa. So dinala siya sa kulungan. Pagdating naman niya sa kulungan, yung hepe ng kulungan, nung makita si Joseph, gusto ko tong batang to. Sino ba ito? Yan yung slave ni Potiphar na nang-rape kay Ate Par. Tinangkang i-rape si Ate Par. Ha? Ganon? Mukha namang hindi. So, nagkaroon na naman ng favor si Joseph sa hepe ng prison. At after several days, nakita nung hepe na si Joseph masayahin, thankful. Brothers and sisters, kung kayo ay alipin, at kayo ay nagpayaman sa inyong boss, pagkatapos kayo ay ipapapreso, ano ang magiging damdamin nyo? Siguro magagalit kayo. Siguro malulungkot kayo. Siguro mumurahin ninyo si Potiphar. Walang utang na loob. Ako nga nagpayaman sa'yo. Hindi ko naman ni-rape yung asawa mo. Hindi mo ako pinakinggan. Pero hindi siya nag-murmur, hindi siya nagreklamo, nanatili siyang masayahin, nanatili siyang magaling. He maintained efficient siya sa trabaho, matalino siya, may full of wisdom, thankful siya, hindi siya bitter sa nangyari sa kanya. Amen. In fact, doon sa preso, after a while, siya na ngayon ang namamahala ng preso. At nakakita kayo ng prison na prosperous? Yung prison na pinaglagyan kay Joseph, naging prosperous ang prison na yon. Amen! Hanggang siya na ang nandyan ang hepe, pero siya ang namamahala. Siyempre, kung ikaw ang namamahala ng prison, kumbaga ikaw ang namamahala sa preso sa Muntinlupa, mas maganda ang kwarto mo, aircon. Meron kang colored TV, yung big screen, di ba? Meron kang laptop, meron kang iPad, di ba? So kahit siya ay nasa preso, nag-e-enjoy siya. Why? Because he is highly favored. Why is he highly favored? Because he is faithful and loyal. Faithful siya sa Diyos, faithful siya sa tao. Mapagkakatiwalaan siya ng tao. Amen? Amen! Kahit gaano kababa ang posisyon mo, kapatid. Alipin, tingnan mo si Joseph, si Daniel, si Esther, they are foreigners. They are all prisoners. They are all captive. But they rose from obscurity into a position of national influence. Why? Because of the grace of God. Why are they so graced by God? Because they are full of faith. They are faithful. They are humble. They love God. And they love the people they are serving. Kung hindi mo mahal, alam mo pa itong si Potiphar, siya ay worshiper ng sun god Ra. Ang kanilang Diyos ay si Ra, R-A. Tama? Yun ang tawag sa Diyos-Diyosan nila. Kung ngayon meron tayo mga Diyos-Diyosan, si Santo ganito. Yun ang pangalan ng kanilang Diyos-Diyosan ay si Ra. At yun ay pangalan ng araw. Okay. This guy, Potiphar, is a sun god worshiper. And yet, he was made prosperous by a believer who has the grace of God. Yung kung kayo ay mabiyaya, punong-puno kayo ng biyaya, payayamanin nyo ang mga amo ninyo. Ba't nyo naman payayamanin ang amo ninyo? Di kayo na lang magnegosyo. Kasi nasa sa inyo yung grace. Amen. Pero sometimes, brothers and sisters, si Joseph, dinala ng Panginoon, tignan mo nangyari sa kanya. Pagka nung nandun siya sa prison, merong dumating na dalawang high-ranking officer ni Pharaoh. Di ba yung baker at saka yung cupbearer. High-ranking officials yung mga yon. Katulad ni Daniel, cupbearer. At nung nandun sila sa preso, naginip sila. Amen. Si Joseph laging nandun. Doon sa Genesis 40 verse 7 yata. Makikita mo na si Joseph, wala siyang kalungkot-lungkot o bitterness dun sa nangyari na siya ay ipinatapon sa preso. Kasi sabi niya sa kanila, nung nakita niya itong dalawa na nagmumukmok, sabi niya, tinanong niya ang mga tagapamahala ng paraon na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon, bakit balisa kayo ngayon?
So, ang ginagawa niya, nagra-round siya, oh, bakit kayo balisa? So, ibig sabihin siya, walang kabali-balisa. Kasi ang taong malungkot, ang taong masama ang loob, ang taong may galit sa loob kay Pharaoh, ay maghahanap ng kakampi. Pero ito, nagpapasaya. Di ba? So, makita mo na he continued to be full of faith, to be faithful, to be humble, and to glorify God. 4 na qualification. Amen. So ngayon, sinabi, ba't kayo malungkot? Kasi nakapanaginip ako na sa 3 araw ay kukuha daw uli ng wine. Magsaserve daw uli ako ng wine sa hari. Anong ibig sabihin nun? Sabi ni Joseph, in 3 days, you will be restored to your position as a cupbearer. O ikaw naman, sa baker, ano ang napanaginip mo? Napanaginip ko na mayroon daw akong daladalang 3 basket ng tinapay na binake ko. Ngunit kinakain ng mga ibon. Anong ibig sabihin nun? In 3 days, ikaw ay pupugutan ng ulo. After 3 days, anong nangyari? Truly, pinalabas yung baker at inihang. Yung cupbearer inilabas at inirestore. Sabi ni Joseph sa kanya nung babay, Joseph, thank you, sa interpretation ng ribs. Oh, huwag mo akong kalilimutan ha. I-mention mo naman ako doon kay Pharaoh. Wala naman akong kasalanan. Pero, nakalimutan siya. Amen? But Joseph did not lose his faith, his persistence, his faithfulness. Kahit nakalimutan siya nung high-ranking official na yon, nanatili siyang maging efficient, matalino, magaling, thankful, always rejoicing, until one day na naginip ang Pharaoh. Ano ang napanaginipan ng Pharaoh? Nakapanaginip siya ng matatabang 7 baka na naglalakad along the river. At pagkatapos, sinundan siya ng 7 mapapayat na mga baka. Walang makapag-interpret ngayon ng dream ng Pharaoh. Naalala nitong cupbearer. Merong isang Hebrew boy sa preso na nakapag-interpret ng dream ko. Amen? At ipinatawag nila si Joseph. When he went before Pharaoh, tinanggal nila ang kanyang pangatlong garment. Ano ang kanyang garment? Yung kanyang balbas sarado. Sa mga Hudyo, napakalaking bagay yun. Diba? It is a dishonor to remove. Kaya nga nung kinuha nila yung beard ni Jesus, insulto yun. Malaking bagay sa kanila, para kang hinubaran, para kang nawalan ng honor pagka ikaw ay hinubaran ng balbas. That was the 3rd time that his garment was taken off from him. But the Pharaoh clothed him with the garment of the 2nd most powerful position in the kingdom. Binigyan siya ng gold ring, binigyan siya ng gold train, binigyan siya ng robe, binigyan siya ng chariot, binigyan siya ng bahay, binigyan siya ng asawa. He who finds a wife finds a good thing and finds favor with God. Amen. Ang asawa na ibinigay sa kanya ay anak ng pari ng San Gadra. But remember that the children of Joseph was counted to be part of the 12th tribe. Why? The girl was converted. Amen? Alam nga naman na lalaki ka, hindi makikilala ang Diyos mo. Amen? So, brothers and sisters, nanatili siyang tapat, nanatili siyang humahawak sa pangitain na ibinigay ni Lord sa kanya. Joseph had all the reason to be bitter about life, about God, about the people around him, sa mga tao na pinayaman niya dahil sa kanyang grace na yumaman, na gumanda ang buhay, lahat meron siyang dahilan para mag-murmur, hindi maging mapasalamat, mawalan ng pag-asa, ngunit hindi niya yon ginawa. Amen?
Hindi niya yun ginawa. Ano ang nangyari sa kanya? Nilift up siya ng Panginoon. Tingnan natin sa Hebrews 12 verse, ano ba yon, yung the root of bitterness? 12 verse, basahin na, 14. Kaya, ano ang ating, kung tayo ay tapat sa Panginoon, ano man ang mangyari sa buhay natin, mananatili tayo sa Panginoon. Tingnan mo, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat. Be at peace with all people at all time. Hindi niya sinabing, magkaroon kayo ng kapayapaan sa mabuti lang sa inyo. Hindi. Pati sa mga kaaway nyo, para sa manang offend sa inyo, para sa nang isa sa inyo, magkaroon kayo ng kapayapaan sa kanila. Sabi sa kapayapaan sa lahat at ng kabanalan. Joseph maintained his purity and integrity. No matter what. Hindi siya nag-compromise. Amen? Mamamatay ako kung hindi ko ito papatulan. No way. No way. If you are believing God, if you are faithful to God, God will show up. Amen? Katulad nung si Daniel, nung ihulog sila sa fiery furnace, nung sila ipakain sa leon. Dahil nagtitiwala sila sa Diyos, nung time na nandun sila, dumating ang Panginoon para iligtas sila. Dumating ang Panginoon. Alam niyo itong si Joseph, bakit kailangan mag-undergo si Joseph ng ganon katagal? It was designed to form his character. Ang mga trials na napagdadaanan natin, mga kapatid, kailangan, di ba, sabi nga ni Apostle James sa James 2, rejoice kung meron kayong trials and tribulations. Sapagkat ito ang magpapalakas ng inyong pananampalataya. God prepared him to occupy the second to the highest position in the entire Egypt. Pero kung hindi niya in-undergo yung training na yon, hindi siya ready na i-handle. Hindi siya ilalagay ng Diyos sa ganon na katatayuan kung hindi niya naihanda si Joseph. Tama po ba yon? Tama po ba yon? Okay. So he was well-faced, sabi niya, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Blessed are the pure in, the pure in heart, for they shall see God. Amen. Okay. Pagkaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos. So, nandyan na ang biyaya ng Diyos, kumakapit ka na sa biyaya ng Diyos, nahulog ka pa. Sabi sa Bible, they fail to secure the grace of God. Amen? Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Bakit daw nakakancel ang pabor natin? Pagka may dumating na hindi magandang sitwasyon sa buhay natin, yung sitwasyon na hindi natin gusto, at hindi tayo tinulungan ng ibang tao, na-offend tayo, nagagalit tayo, nagkakaroon tayo ng kapaitan, at yung attitude na yon ang nagbabagsak sa atin para hindi dumating ang biyaya ng Diyos. Correct. Kaya ang mag-harbor ng offense, ng galit, ng tampo, ay hindi maganda. Amen po. Amen. Tulog na yata kayo. Pagkatulog yung katabi mo, kurutin mo, ha? Okay? So, brothers and sisters, makikita natin kay Joseph, bakit? Sabi natin, bata pa lang, si Joseph ay malakas na ang pabor ng Diyos sa kanya. Tingnan natin sa Genesis 29:17. Leah was tender-eyed. Ano ang tender-eyed? Mapungay ang mata. Tingnan mo ang katabi mo kung mapungay ang mata. O napupungay dahil naantok. Tingnan mo nga, mapungay ba ang mata? Sabi mo, gisingin mo. Okay. At si Raquel ay magandang kumilos at kahali-halin. Gusto ko yung English. Amplified. KG. Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and well-favored. Hallelujah! May pinagmanahan si Joseph.
ibig sabihin yan sa inyo mga magulang? Yung faith, nakita natin dun sa 2 Timothy 1, verse 3 to 5. 5 nga. Sige, balikan natin yung 1 Timothy 3, ay 2 Timothy 3, verse 5. 5 lang. 5. I thank the Lord when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Tanong, kayong mga magulang, meron ba kayong ipapamanang genuine faith? Meron ba kayong ipapamanang pabor sa inyong mga anak? Kung ang pabor pala ay naipapasa natin, because there is such a thing as grace is a spiritual substance. And in the Bible, there is a transference of spirits. Naniniwala kayo? Huwag kayong makikisama sa mga tao na negatibo ang espiritu. Walang pananampalatayang tao. Huwag kayong makikisama sa mga tao na ang buka ng bibig ay puro negatibo. Mahahawa kayo. Pero kung kayo ay kasambahay ng tao na sobra ang pabor ni Lord sa kanyang buhay, pati mga anak ninyo, they will be well favored. Kaninang umaga nung nagpe-praise and worship tayo sa first song, Sing Over Me. Nagwo-worship ako sa Panginoon. Tapos, pinaalala sa akin ng Panginoon kasi nakatayo dito si Mick, kumakanta. Dito, Bambino. Tapos nagda-drums doon si Chris. Sabi sa akin ng Panginoon, your children are so highly favored because they see you walk in favor. Umiyak ako. Tapos pinaalala sa akin ng Panginoon na 9 years and 11 years old sila na born again. Naglingkod sila sa Panginoon mula nung sila ay 11 and 13 years old. From that time on until today, they are married, they have children, but they kept serving God. Why? Number 1, because they love God. Because they believe in God. Because they are humble. And because they are exalting and magnifying God in their lives. I believe, kahit ilang henerasyon pa ang magiging kapo-apuhan namin, mamatay man kami ni Brother Don, I once was young, but now I'm old. I have never seen the righteous forsaken. If you want to leave a legacy to your children, brothers and sisters, please God and you will be highly favored. Alam niyo ako, I walk with the favor of God. Mula nung na-born again ako, I purposed in my heart to follow the favor. Napaka-highly favored ko na tao. At ito, ang favor na nakikita. Alam nyo, when you walk in favor, makikita yan ng mga anak nyo. Amen? Makikita nila yan. Kaya napakahalaga, kung ayaw natin ang ating mga anak, magsisimula yon sa atin. Ang pananampalataya ni Timothy, nakita niya sa kanyang lola. Ipinamana sa kanyang anak na si Eunice. Ipinamana kay Timothy. Ang pabor ni Rachel, ipinamana niya kay Joseph. At si Joseph sa kanyang anak. Si Benjamin, ay si Joseph sa kanyang mga anak. Si Ephraim at si Manasseh. Kayo, anong ipapamana ninyo sa mga anak ninyo? For example, if God is pleased for you to come to church every Sunday, pagka nandito kayo every Sunday, nakaka-receive kayo ng gracelets of favor. Sometimes rains of favor. Bakit mo i-compromise yung pag-attend mo ng church sa binyag dyan ng kung sinong Poncio Pilato? Are you pleasing people or are you pleasing God? It's a choice that you make. Alam nyo, sa church na ito, giving, it's a choice that you make. Coming to church, it's a choice that you make. Serving God,
It's a choice that you make. But when you make the right choices, you will leave a legacy. Amen. Amen. Okay. So, meron pa tayong time. May natutunan ba kayo kay Joseph? Alam nyo si Daniel, anak siya ni David. Amen? Kung wala tayong ipapasa na kayamanan sa anak natin, ano ang maipapasa natin? Faith. Righteousness. Amen? A good example. Lahat tayo ay pinanganak na mali dahil ipinanganak tayo sa mundo. But we always have a choice to right what is wrong in our lives. And the Lord is so gracious, He will erase our past and give us a new future. Ang past mo, once na tinanggap mo si Jesus, is the past of Jesus. Your future is the future of Jesus. Amen. So, puntahan naman natin ngayon si Esther. Last na to ha, si Esther. May time pa tayo, di ba? Okay. So, si Esther po, ay Esther, ano ka ba? Ruth. Kaninang umaga pa ako nalilito. Ruth, Esther ako ng Esther. Ruth. Ayun, sabihin mo Ruth. Ruth. Okay. Okay. Si Ruth ay manugang ni Naomi. Alam ba ninyo yan? Basahin nyo ang aklat na Ruth. That is a story of favor. At kung paano ang isang redeemer ay kumikilos. Okay. Okay, that is a story of favor. Si Esther, si Ruth, si Daniel, si David. Pagka binasa nyo ang Bible, alam nyo ngayon na nagpinag-aaralan ko ang Great Grace, halos lahat ng mabasa ko, nakikita ko, oh, this is a favor language. This is a favor verse. This is a favor. Nakikita ko lahat yung mga yun. Amen. Okay. Si Naomi ay isang Jewish woman. Ang kanyang asawa ay si Elimelech. Elimelech is a Jew. Okay? Sila ay mag-asawa. At si Elimelech, ang pangalang Elimelech, is the word, God is my king. Okay. This happened during the times of the judges where Jerusalem was suffering from famine. Merong taggutom sa Jerusalem. Why? Bakit inalaw ng Panginoon nung panahon ito ng Old Testament? Para hindi kayo malito, hindi ganito ang dealing ni Lord sa atin. Iba ang dealing niya sa New Testament, iba ang dealing niya sa Old Testament. The Lord allowed famine to be in Jerusalem. Why? Because of two things. Number one, they started worshiping the gods of the Gentile nations around them. So, nag-worship na sila ng mga idolatry. They are guilty of idolatry. Number two, they disobeyed the rules of God. Dinisobey nila ang commandment ng Panginoon. Okay. So, dahil doon, dumating ang tagtuyot, taghirap sa kanila to a point na ang mga nanay, niluluto nila ang kanilang mga sariling anak, alternate, para sila ay mag-survive. It was during this time that Elimelech moved out of Jerusalem. Umalis siya, nagpunta siya sa Moab. Let us remember that Moab is the enemy of Israel. Amen. At kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, na ikaw ay may sapat sa biyaya ng Diyos, kahit nasaan ka, katatagpuin ka ng Diyos. When you live in the grace zone, you live in the presence of God, whether you are in Saudi or in the Philippines or in Isabela, pagka pinayayaan ka ng Panginoon, wherever you are, whatever you do, whatever your position, you will be blessed. Because the presence of God is with you. Ito ay wala siyang faith. Si Elimelech, wala siyang faith sa Lord. So, instead na magstay siya sa Jerusalem, nandun ang kanyang mga kamag-anak, umalis siya, nagpunta siya ng Moab. At pagdating niya ng Moab, hindi naman din sila nakaangat. Parang yung mga nagpupunta sa abroad. Amen, di naman sinabi ni Lord, magpunta ka doon, nagpilit ka lang. Okay. 10 years siya doon. In that span of 10 years, namatay si Elimelech. At namatay yung dalawang anak niyang lalaki. So, ang dalawang anak na lalaki nakapag-asawa, ang asawa ng isa ay si Orpha, at ang asawa ng isa ay si Ruth. Okay. So, nung namatay ang mga lalaki, sila na lang ang natira, puro babae. Sa isang Jewish household na walang lalaki, isang disaster ang wala ang lalaki sa bahay. At ang practice doon, since namatay na yung dalawang manuga ay anak niya, so ginather niya yung kanyang mga manugang, sabi niya sa kanila, wala na kayong mga asawa. Ang practice kasi noon sa Jerusalem ay ganito, kung ako ay may asawa, at ang aking asawa ay may
kapatid na lalaki na 7 sila, 7, okay. Ako ay babae, at namatay ang asawa ko na panganay nilang kapatid na wala kaming anak, ibibigay sa akin ang pangalawa para mapangasawa. Okay. Pag namatay uli yung pangalawa, at wala pa rin akong anak, ibibigay uli yung pangatlo. Hanggang sa maubos ang mga lalaki. Amen! Ganun ang kanilang kultura. Okay, so tingnan natin sa root. Dito sa root, English na lang tayo. Mahirap ang Tagalog. Okay, sige, English na lang tayo. English. Root 1:11. So sabi ni Naomi, bumalik na kayo sa inyong mga bahay-bahay. Bumalik na kayo sa nanay nyo, tatay nyo, sapagkat wala na kayong maaasahan sa akin. Matanda na ako, balo. Okay, ganyan. Sabi naman ng dalawa, nag-iyakan yung dalawa, hindi po. Sasama po kami sa iyo. Yung dalawang manugang. Ito sabi naman ni Naomi, sabi niya, but Naomi said to them, turn back, my daughters. Why will you go with me? Are there still sons in my womb that they may be your husbands? Bakit kayo sasama sa akin? Pwede pa ba akong manganak? Na para, kung manganak man ako, hihintayin ba ninyo para mapangasawa ninyo sila? Yan ang sinasabi niya. So sabi niya, wala ka pag-asa. Okay, next. Turn back, my daughters. Go, for I am too old to have a husband. Hintayin ba ninyo ako magkaasawa? Baka wala nang magkagusto. Diba? If I should say I have hope, if I should have a husband tonight and should also bear sons, would you wait for them till they were grown? Baka kayo pa mag-alaga, di ba? Would you restrain yourselves from having husbands? Hindi ba kayo mag-aasawa? No, my daughters, for it grieves me very much for your sakes that the hand of the Lord has gone out against me. So feeling niya, pinaparusahan siya ng Diyos. Okay? When they lifted up their voices and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. So sabi ni Orpah, wala na kayong maaasahan sa akin. Umuwi na kayo sa mga nanay nyo. So si Orpah, na-realize niya, tama ang kanyang mother-in-law. Niyakap niya, kinis niya, sabi niya, bye-bye, Naomi, bye-bye. Ngunit si Ruth ay lalong yumakap kay Naomi. Sabi niya, and she said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Remember, they are Moabites. Return after your sister-in-law. Tapos sabi niya, but Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Okay? Where you die, I will die, and there will I be buried. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay, doon din ako ililibing. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. When she saw that she was determined to go with her, she stopped speaking to her. What do you call that? Loyalty. Faithfulness. Commitment. Alam nyo, yan ang problema natin ngayon. Mga asawa, hindi sila loyal, hindi sila faithful, hindi sila committed sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga pamilya, kaya wala kang makitang grace na nag-ooperate sa bahay. Ang mga tao, alam nyo, bakit ganito ang naging attitude ni Ruth? Because she discerned in her heart that the connection between her and Ruth is a divine connection. And if that is a divine connection, brothers and sisters, it is significant. Nakita ni Ruth, biruin mo kung hindi ka, matanda na ang biyenan mo, patay na ang biyenan mong lalaki, sino ang mag-aalaga sa kanya? Paano mabubuhay yung biyenan mo? Eh di ba tayo, pagka napangasawa natin, ang asawa natin, yung magulang nila, magulang din natin. Kaya kung inaaway nyo ang mga biyenan nyo, sarili ninyo ang pinapahirapan ninyo. Tatandaan ninyo yan. There was a time na ganyan din ako, hindi ako pinagpala ng Panginoon.
Ngunit one day, on my way from China, because that time naka-assign ako na personnel, di ba, Ray? Naka-assign ako sa China, sa planta namin doon ng plastic sa Guangzhou. Ano nga pangalan nun? Yung, ano na yon? Nagpupunta ako sa China every now and then para i-set up ang HR systems nila. That time, born again na ako, lokong-loko ako. I was so in love with the Word of God. But I didn't realize that God is preparing me for ministry. That time, 3 years na ako sa Panginoon, pero galit pa rin ako sa aking mother-in-law. And that time, mag-isa ako sa hotel, doon sa anong hotel nga namin? Ano yung official hotel doon sa Hong Kong? Nandun ako mag-isa ko, kinausap ako ng Panginoon, nagbabasa ako ng Bible, sabi niya, forgive your mother-in-law. Ayaw ko! Nag-i-struggle ako, Lord, alam mo ba? Ganito. Ay sos, nag-struggle ako, hindi ako makatulog, mugtong-mugto ang mata ko. Pagdating ng alas 4, nag-give up ako. Sige po, patawarin ko, pero turuan niyo ako. Wala na, after that, nakatulog ako. Ang flight ko pabalik sa Pilipinas, something like 8 o'clock. So, nakapunta ako sa airport, magang-maga ang mata ko, nag-struggle ako kay Lord. Alam niyo, biyaya ang pagpapatawad. Biyaya. Amen. So pagdating ko dito sa Pilipinas, miracle lahat ang ginawa ng Panginoon. After that, nag-start ako sa ministry. Why? Because my heart is clear. Amen. Wala akong bitterness. Amen. So, sabi ni Ruth, hindi ko ma-persuade tong tao na to. Why? Kasi in her heart, alam ni Ruth na ibinigay sa kanya ng Panginoon si Naomi. So, brothers and sisters, alam nyo, kung kayo ay ikinunek ng Panginoon sa church na ito, napakahalaga na ma-realize ninyo where God connected you, your grace and your blessing is in that place. Amen. Yung pagpapala mo, ang future mo, ang kinabakasan mo, ang presensya ng Panginoon, ang pangarap mo, sapagkat nandyan ka ikinunek ni Lord. Amen. Itong si Ruth, dahil alam niya yun, kahit anong gawin ni Naomi na pagkumbinsi, umuwi ka sa inyo. Wala akong bahay, wala akong pera, walang hanap buhay, mamamatay na ako, wala akong kamag-anak, wala kang kapag-apag-asa sa akin. And yet, ayaw ni Ruth umalis. Tingnan natin sa church, kahit i-offend pa kita sa preaching, kahit na palayasin pa kita, kahit na palayasin ka pa ng mga hindi ka pansinin ng mga cell leader mo, kung alam mo na dito ka dinala ng Panginoon, ipipilit mo ang sarili mo. Nothing can make you leave your place of divine connection. Amen. Tingnan natin kung ano ang nangyari kay Ruth. So umuwi sila. Pag-uwi nila doon, wala silang hanap buhay, wala silang pagkain, nakitira. Pagdating nila, nakita siya ng mga chismosa. Siyempre, ang tanda na ni Naomi, si Naomi na ba yan? Bakit ganyan ang kaganyan siya? At that time, nung bumalik sila, nagpipick up na ang economy ng Jerusalem. Okay na uli sila. Okay? So, huwag na lang ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin na lamang ninyo akong Mara. Ay, ibig sabihin ng salitang Mara is bitter. Sapagkat napakapait ang nangyari sa akin. Natural, pupunta ka ba naman doon sa Moab? Hindi ka naman taga doon, di ka naman doon dinala ni Lord. Amen. Yung unbelief mo ang nagdala sa'yo. So ano nangyari? Nawala lahat ang mga lalaki sa buhay nila. Okay. So pagbalik nila doon, so ano ang ginawa ni Ruth? Kasi ang topic natin, brothers and sisters, how can we get more grace from God? Amen. Anong ginawa ni Ruth? Si Ruth that was harvest time, nag-start siyang pumunta sa bukid para mamulot ng mga, naranasan ninyo to sa probinsya pagka-harvest time. Susundan ninyo yung mga nag-harvest, mamumulot kayo ng iniiwan nila. Yon. Is that humility? Yes. Okay, so namumulot siya. So, syempre, hindi siya doon, nakita siya. Nakita siya ngayon ni Boaz. Si Boaz ang may-ari ng farm. Okay. Si Boaz, binata. Wow. Okay. Meron akong nabasang article dito.
Boaz was overwhelmed with God, with love. Ruth was overwhelmed with grace. Amen? Tapos, nakita siya ni Boaz, sino yung babaeng yon? So yung mga chismosa naman, yan si Ruth. Yan yung anak ni Naomi na asawa nung isang anak niya na namatay. Hindi niya iniwanan si Naomi. Inalagaan niya, sinamahan niya, at sinabi niya kung saan siya pupunta. So ikwinento yung kwento ni Naomi. Okay? Nung malaman yun ni Boaz, pinasabihan niya, pinuntahan niya si Ruth. Sabi niya, napakadelikado sa'yo na huwag kang pupunta sa ibang mga bukid. Dahil napakadelikado, maganda siya, bata pa. Natural, delikado doon, di ba? Kaninang umaga si Sister Ellen Valdez, na nagpatotoo siya na yung kanyang asawa, si Ellen Valdez, kilala nyo, yung asawa niya tatrabaho sa Saudi, muntik ni rape. Isinalya niya sa labas ng kotse, yung nangre-rape sa kanya, nagdadalangin siya, Lord, sana umalis na lang siya, huwag niya akong habulin. Umalis. Lalaki yun. Pinagtangka ang i-rape. Kung babae ka, lakas naman ng loob mo kung magsasaudi ka pa, babae ka. Di ba? Okay. So, sabi ni Boaz, huwag kang pupunta sa ibang mga field. Kasi napakadelikado para sa'yo. Dito ka lang. Pagka ikaw ay nauuhaw, kumuha ka ng tubig dun sa mga iniigib ng mga kalalakihan. Kung ikaw ay nagugutom, pumunta ka doon at kumain ka. Sa tanghalian na ito, magsasalo tayo. Kasama ka sa pagkain na inihanda para sa akin. Okay? So tuwang-tuwa si Ruth. Tapos sinabihan ni Boaz, yung mga nag-aani, yung mga mag-iwan kayo ng para sa kanya. So hindi na lamang siya, namumulot siya ngayon ng madadami. Kaya nung pag-uwi niya ng bahay, nagtataka si Naomi, saan siyang bukid na namulot at napakadami ang kanyang napulot. So sabi niya, nagpunta ako, namulot ako doon sa field ni Boaz. Kinsman redeemer natin si Boaz. Later on, maintindihan niyo kung anong ibig sabihin ng kinsman redeemer. That's why we call Jesus our redeemer. Because this earth belongs to us. The businesses belongs to us. The good things in this world belong to us. Was taken away, was given by Adam to Satan, but was taken away by Jesus. He is our redeemer. Amen? So, kinsman redeemer niya si Boaz. So, sabing ganun ni Naomi, mababasa ninyo sa susunod. And then sa Ruth 2, basahin natin. Ruth 2, pinuntahan niya si Boaz. Sabi niya, so she fell on her face. Parang yumuko siya. Ang babae kasi noon walang bilang. Hindi kayo nakakaboto. Pagka nagse-census ang gobyerno, hindi kayo kasama sa census. Kasi you are nothing. Walang status ang mga babae. Si Jesus lang ang nagbigay ng status sa mga babae. And in fact, in the modern world, marami pang mga relihiyon, they do not recognize women to be pastors and to be ministers. But we who are spirit-filled churches, we know that when a woman ministers, it's not her covering their gender, but it's her spirit. Amen. Okay. So she fell on her face, bowed down to the ground, and said to him, "Why have I found favor in your eyes, that you should take notice of me, since I am a foreigner?" And Boaz answered and said to her, "It has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and have come to a people whom you did not know before. The Lord repay your work, and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge." Glory! Is that glorious to God? Anyone who comes under His wings for refuge, God is faithful. Amen! Dahil sa katapatan ni Ruth sa kanyang biyenan, naging tapat din ang Diyos sa kanya. Bakit? Kinilala kasi, tinanggap kasi ni Ruth yung Diyos ng kanyang biyenan. Amen! So if we want great grace, we have to be faithful. We have to be committed. We have to not lazy. Maraming mga tao, I have the favor of God, I have the favor of God.
Pero sa trabaho, ang tamad-tamad, paano ka magkakaroon ng favor? Ito si Ruth, in humility, namumulot lang siya ng tira-tira. Amen. At masipag siya. Pagkagising sa umaga, nandun na. Gabi na kung uuwi siya. Hindi yung mamumulot lang ako pag walang araw. Sayang naman ang aking school bus complexion. I say school girl complexion. Diba? If you want great grace, you have to be industrious. You have to be hardworking. The lazy do not get grace. Papetik-petik ka. Kung gumising ka alas 11, kala mo pensyonada ka, o kaya alas 10, magagalit na naman sa akin si Lisa. Hindi ikaw. Di ba maraming taong gano'n nakababad sa higaan? Di ba? Amen. So, hindi alam nyo ang biyaya ng Panginoon sa mga faithful. Kinikwento ko nga sa inyo kaninang umaga, kinausap ako ng Panginoon sa worship. Naiyak ako talaga. Grabe, no? And to be faithful requires the grace of God. Amen. Kung ang mga tao, kung ako nga, tao lang ako, sobra akong natutuwa sa mga tao na nakikita kong committed, faithful. Sobra akong mapagbigay sa kanila. Amen ba? Ang Diyos pa kaya? Amen. Okay, so last verse tayo. Proverbs, may natutunan ba kayo? Okay, Proverbs 3:3. Naku, hindi ko to nasabi kaninang umaga. Bonus to sa inyo. Proverbs 3:3 sa una. Let love and faithfulness never leave you. Sabihin mo nga, love and faithfulness. Never leave you. Bind them around your neck, katulad nito. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Amen. Next translation, tingnan natin kung meron pa. Ano ba to? Never let go of loyalty and faithfulness. Tamo, loyalty and faithfulness. Ang loyalty at faithfulness nanggagaling sa pag-ibig mo. Kung mahal mo ang asawa mo, hindi mo yan iiwanan. Kung mahal mo ang anak mo, mga magulang mo, hindi mo sila iiwanan. Lalo na sa kanilang katandaan. God is your rewarder. Amen. Tie them around your neck. Write them on your heart. If you do this, both God and man will be pleased with you. And when God is pleased, He will pour out His favor. Okay, meron pa tayong ibang translation dyan. Tagalog, wala. Huwag mong hayaang iwan ka ng kabaitan. O kaya may mga taong nawawalan na. Ba't niya iniwan ang asawa niya? Nawawalan ng bait. Ano nangyari sa asawa mo? Pastora, naiwan ng bait. Alam na natin, iniwanan na asawa. Okay, huwag mong hayaang iwan ka ng kabaitan at katotohanan. Itali mo ang mga ito sa palibot na iyong leeg. Isulat mo sa iyong puso. How do you write things in your heart? How do you write things in your heart? Psalm 45 verse 1. Sige. Basahin natin. Isulat mo sa iyong, tapusin muna natin. Yan. My heart is overflowing with a good theme. I recite my composition concerning the king. My tongue is the pen of a ready writer. Verse 2. Verse 2, wala na? Paano mo daw isinusulat? Sa bibig. Sa dila. Sa salita. Amen. That's why we confess things. But you don't end up confessing. Ginagawa. Iba yung confess ka ng confess, hindi ka naman naniniwala sa puso, tapos hindi mo rin ginagawa. I love God. Hindi ka makita sa church para mo nasabing I love God. Hindi ka nga nagbabasa ng Bible, I love God. Amen. So balikan natin yun, Weng, Proverbs 3:3 Tagalog.
Huwag mong hayaang iwan ka ng kabaitan at katotohanan, itali mo ang mga ito sa palibot ng iyong leeg. Isulat mo sa iyong puso. Sa gayoy, makakatagpo ka ng lingap. At mabuting pangalan, lingap is favor. Amen? Sa paningin ng Diyos at tao. Lagi ninyong pansinin, uuna sa Diyos bago sa tao. Please God, then people. If you have favor with God, you will have favor with people. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabihin na, tumayo tayong lahat, sabihin natin, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, hinihingi ko, natulungan mo ako maging tapat, maging mapagmahal, puspos ng pananampalataya sa iyo. At Lord, bigyan mo ako ng biyaya, lumakad ng may kababaang loob, at nagpupuri lagi, at nagpapasalamat sa iyo sa tuwi-tuwi. Salamat po sa mayaman biyaya mo sa aking buhay. Kalooban ko, aking Ama, na ako ay lumago sa dakilang biyaya na sadyang inilaan mo para sa akin. Pinupuri kita, sinasamba, pinananampalatayanan sa aking buhay. Salamat sa pagsama mo sa amin, O Diyos. Salamat sa iyong mayamang salita. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay namin ito sa araw-araw. And let your phenomenal, great, extraordinary, surpassing grace be manifested in our lives forever and to our generations to come. In Jesus' name, amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Bago po tayo magbigay, panoorin po natin sandali yung video. Paki-flash naman yung video sandali. Why do we give? Is it because we want to? Is it because we feel pressured when a bucket is passed? When the opportunity comes, do we freely give? Or could our motives be secretly selfish? Perhaps for Why do we give? Is it because we want to? Is it because we feel pressured when a bucket is passed? When the opportunity comes, do we freely give? Or could our motives be secretly selfish? Perhaps for some of us, giving has become just another financial tactic, a deposit into God's investment account hoping for a big return. Whatever our motivation, it is undeniable that there is power in giving. The question is, how many of us are doing it for the right reasons? God has not obligated us to give. He has asked us, out of the abundance of our blessing, to have hearts that are willing to share His goodness. He has asked that we give with an attitude of joy. It is a chance to rejoice in a life rich with blessing and at the same time recognize the generosity of our Creator. It is an opportunity to let go of something dear to us in an act of worship to the one who generously provides for all of our needs. In doing this, our gift becomes much more than our money. It becomes a contribution to the heart of Christ. Amen. So, alam mo yun, napanood ko ito, blessed na blessed kasi ako. Kasi minsan ginagawa ng mga Kristiyanong tactic yung pagbibigay. Strategy. Pero di dapat we must give out of our heart. Amen? Amen po ba? Ang motivation po natin ay mahal po natin ang gawain, mahal po natin ang Diyos. Amen po ba? Mahal po natin ang ating kapwa para po sila ay makakilala sa Panginoon. Amen. So are you ready to give? Amen. Magbigay po tayo sa Panginoon.
ating